pandemic. So, ang ginagawa ko, nagkatrabaho ako as a medical representative. Tapos, nag-enroll ako sa UP ng film. Pag weekend, magpa-fly ako dito sa Manila. Tapos, may Saturday and Sunday class ako sa UP. Tapos, Monday ulit, babalik na naman ako ng Tugigaraw. So, ganun yung gawain ko siguro for half a year. So, yung naiipon ko, binabalik ko sa passion ko. Sa passion mo. And natutunan ko rin ang pinakamahirap gawin talaga is to be a comedian. Ang hirap ng formula lang, yun ang sinasabi mo, to break the ice. May timing kasi yan eh. Madaling umiyak, madaling magalit, madaling magtaas ang boses. Pero punchline, yun ang pinakamahirap. Mahirap. Okay pa siguro in recorded films. Pero paano pa in live audiences? Sobrang... Lalo yung mga nag-stand up. Nakakatawa yung mga gano'n. Yes, born and raised ako sa Tugigaraw. Nagkakataggamban, Sharon Village, Lagpas, Bakery sa mga Polo. Magay Street yan. Welcome to the Homegrown Podcast, where we shine a spotlight on inspiring stories from respected professionals, creators, and community leaders. The show dives into real talks on career, growth, relationships, and the hustle of building something meaningful. Whether you're chasing your passion or navigating your path, the Homegrown Podcast is here to motivate, represent, and remind you greatness can start right at home. So today we're joined by someone whose journey in entertainment goes beyond the screen. An actor, a host, and a content creator who continues to connect with audiences through film, social media, and storytelling. You may know him from projects like Joable, Tililing, Tuhog, Padjak Princess, Kidnap for Romance, and most recently as Sergio Alfonso in I Love You Since 1892. So beyond acting, he has built a strong presence online through TikTok and digital content, using humor, personality, relatability, and real-life experiences to connect with a new generation of viewers. He's also stepped into hosting and showing another side of his creativity and charisma beyond scripted roles. So today we talked about the growth, reinvention, content creation, life behind the cameras, and the realities of building a career in entertainment while staying authentic in a fast-moving digital world. So please welcome Mr. Billy J. Cortez. Hey. So thank you sa pagpunta dito sa podcast ko. So, first of all, kamusta? Kamusta ang buhay? Maayos naman, ganun pa rin. Nasa entertainment tayo, may mga side hostings tayo. May mga side quiz din, actually, may mga marketing stints tayo. Tapos, may mga other businesses din, personal businesses. Sa Tugigaraw, dito rin sa Manila. So, sabay-sabay lahat yun, sabay-sabay lahat yun. It's a matter of delegation lang. Sa Tugigaraw, kung mapapansin niyo meron kaming printing press doon. It's called letterpress. So, pag gusto nyo magpa-print ng tarpaulin, sa letterpress, search nyo lang sa Facebook, letterpress. And actually, it has a roots kasi. My grandparents put up parang first ever newspaper, one of the first newspaper in Cagayan. It's called Cagayan Star. So, parang kami ng brother ko, you wanted to kind of revive it. So, syempre ngayon newspaper dead na. But not so much dead pala. Sorry. Online na kasi. Online na ngayon. So, we still wanted to revive that. So, nasa on process pa yung papers namin para ma-register and to publish yung bago naming niluluto ng kapatid ko, yung brother ko. Sa letterpress, yung bagong newspaper na nais namin. So, yun. Isa sa mga roots ko sa Tugigaraw ngayon, ginagawa ko rin. So, paano mo na ma-manage yung time mo doing that? Nandito ka sa Manila. So parang delegation lang din. Pag may business ako dun sa Tugigaraw, tawag lang. Ganito yung mga dapat gawin. May mga orders. So, we just have to deliver all the orders. Umuwi ka madalas sa Tugigaraw? Hindi na. Meron na akong parang sariling accountant, financial manager doon. Sa mga profit sales, yung mga pag-uusapan. So, more of Zoom na lang tsaka Viber pagka may business tayo sa Tugigaraw. I think yun yung mga benefits ngayon ng Zoom, no? Na napapadali. Or like social media and all, mga messenger and all. Hindi na kailangan ng face-to-face. Hindi mo na kailangan face-to-face. Delegation na lang. Tapos, lalo na yan, paka-easy sa mga technology natin. We got AI, we got ChatGPT, we got mga means of communications natin. So, okay. So now that we know yung like anong pinagkakabalahan mo,
So next, can we know more about you? So if you were to describe yourself, how would you describe yourself? Syempre, alam na lahat. Syempre, taga-Tuguegarao. Ayan. Hosting laging ginagawa ko, alam din ng karamihan yan. Tapos, may mga movies tayong lumalabas. May mga series tayo sa like Viva Max or sa Viva One. Tapos, meron din tayo sa Netflix saka sa iOne. And aside from that, I'm also an entrepreneur. Meron tayong marketing business dito sa Manila. At the same time, meron tayong printing press sa Tuguegarao. And maliban doon, may mga hosting jobs din tayo. So, more on doon nag-evolve yung buhay ko as a person. And maliban doon, parang dami ko ng dinanas at saka pinasukan. Sabi ko nga sa'yo kanina, nag-pharmaceutical din ako. I was once a medical representative for 3 years and then eventually became a marketing manager. At nung panahon na naging medrep ako at saka marketing manager, pinagsasabay ko yung pamimilikula. So nagsimula ka na noon pa lang nung nagme-medrep ka na. Nung nagme-medrep na ako. This was, kailan to? This was mga 2018, yan. 2018. Before pandemic. So, ang ginagawa ko, nagkatrabaho ako as a medical representative. Tapos, nag-enroll ako sa UP ng film. So, ang ginagawa ko, Miko, pag weekend, magpa-fly ako dito sa Manila. Tapos, may Saturday and Sunday class ako sa UP. Okay. Tapos, Monday ulit, babalik na naman ako ng Tuguegarao. So, ganun yung gawain ko siguro for half a year. Tiniis ko yung para makapag-masters dito, tapos to connect with people. And eventually, yung naiipon ko sa pharma, kasi may mga commission dyan, gumagawa ko ng mga short film. Ayan, may mga entry, regional film festival, tapos sa Gawad Urian, Sinimalaya. So, pasa-pasa lang. So, yung naiipon ko, binabalik mo lang binabalik din ko sa passion project ko. Mo, sa passion mo. Ganon din ginagawa ko now actually. Like, naging passion ko na gumawa ng content and also ng podcasts. And with this show, I get to meet a lot of people like you. I get to learn from you guys, and also I get to give value to people na nanonood. So, napakadami ko natututunan actually, and nakikita ko din how other people live their lives and actually reach yung mga ganito na successes, no? Yeah. So, given that na nagawa mo ngayon naging film yung choice of track mo. Since bata ka ba, mahilig ka ng nung bata ko, well, sa mga taga-Tuguegarao, yung family kasi namin ay, of course, our family is nasa church kami. So, nasa Church of the Living God. So, sa Sharon Village, yung eskwelahan ng mga pipe, sinasabi nila yon. Tapos, meron kaming church doon, may simbahan. I grew up there and may mga presentations sa church minsan. So, doon nahubog yung mga talents ko and skills pag kailangan ng hosting sa church. Si Billy na yan. Ikaw lagi yung takbuhan ng pag hosting. Tapos, growing up, I remember my mom would used to hear parang mga, ewan ko kung podcast ba tawag doon, pero may mga cassette tapes. Tapos, may mga inspirational siyang pinapakinggan. Tapos nilalagay niya lang, tapos naka-play lang. Naka-play lang, tapos ako, nandun lang sa tabi niya, nakikinig din. So, parang may ganun din akong experience sa kanya. Tapos, nagre-record ako ng boses ko. Sa cassette tape, nire-record ko. Tapos pinapakinggan mo. DJ yan ako nun. Tapos, meron kaming camcorder. Uso pa rin yung camcorder, may tape. Diba? Tapos, tatapalan mo, di ba? So, yun, may camcorder din ako nun. Tapos, gumagawa ko ng sarili kong advertisement, movie, mga ganun. So, meron na pala talaga nung bata ka pala. Fascinated na ako noon sa boses ko, sa mga storytelling, ganyan. And then, growing up, my mommy is a stage mom. But, she was not always present sa mga events. Pine-prepare niya ako, kunwari, may oratorical contest, may declamation. Ka din. Sa St. Paul, dati St. Paul, Balagtasan, freshman ako. Tinrain ako ng mom ko sa bahay. Para pagdating na sa stage, handang-handa na ako. Wala na siya doon. Hindi na niya ako sinusubaybayan pagka-ongoing ng event. Pero sa bahay, grabe yung practice niya sa akin doon. Grabe. So, doon ako hinasa ng nanay ko sa hosting, sa oratorical, declamation, and stuff like that. I think we have the same experience kasi yung sa akin naman, nag-root din nung nasa high school ako. Pero ako, grade school ako sa St. Paul.
Pero yung high school ko was in Cagayan National High School. CNHS So, ka pala. CNHS ako. Nung nasa CNHS ako, lagi akong dinadala dun sa mga regional press conference, divisions press conference. Ayan, And at that time, mahilig na ako magsalita. Like, mahilig na akong mag-oration. Ako yung pinapadala doon. Oh. Baka nag-CBCP ka rin. Yung NSPC. NSPC. DSPC. DSPC. Pero yung pag-extemporaneous, hindi ko na kaya yun. Parang sa'yo. Wala, hindi ko rin kaya yun. Hindi ko kaya. Yung sa oration kasi, yung English teacher namin, gagawan ka niya ng script, tapos ang gagawin mo na lang, tatayo ka doon, magsasalita ka, mag-acting ka and all. So, parang na-enjoy ko siya. Tapos yung DSPC, di ba may broadcasting doon? Yung gagawa ka ng, merong reporters kayo, may host, meron kayong music guy, may timer person, and I was always the host. Ako lagi yung host. Pero yun kasi timed yun Parang in 5 minutes, dapat para kayong radio na bombo radyo na, okay, bilis. Tapos may nagmamanage din. So, ako yung host. So, may script din yun and all. So, yun yung roots ko naman in terms of maybe media. And then, mahilig ako sa photography din at that time. So, nakasama ka pala sa mga broadcasting noon sa DSPC. Actually, isa yan sa mga kinaiinggitan ko nung high school ako. Kasi, nasa last section ata ako noon Kasi may science section, di ba? 5 lang kasi section sa St. Paul. Tapos, regular sections na yung 3. Tapos, pagka local or school competition sa loob ng St. Paul, nananalo kami. Sabi ko, so may talent pala ako. Kaya ko naman pala makipagsabayan sa mga science section, mga ganyan. Pero pagka pipili na sila kung sino pupunta sa NSPC, DSPC, ba't di ako kasali? Sabi ko na, alam mo yung issue na yan, ang tagal-tagal na sa isip ko, bakit hindi ako sinasali? Kinukuha naman nila ako sa oratorical contest, nakikisali naman ako sa CBCP, mga ganyan. Pero bakit di nila ako kinukuha sa NSPC? So, habang tumagal, mga last year lang, kinausap ko yung kaibigan ko na science section. Sabi ko, bakit hindi ako kinukuha nila, ma'am, ganito sa NSPC? Kasi okay naman ako. Best broadcaster nga ako noon. Nagusulat pa ako noon. Parang nanalo pa ako noon ng parang Filipino poem writing sa St. Paul. Tapos sabi niya sa akin, explain niya sa akin, sa first section daw kasi, may mga pointing system sila. Yes. This is just apparently or just allegedly. May pointing system sila. By the end of the school year, if you accumulate this kind of points, tataas yung ranking mo kung first honorable ka ba, ganyan. So, hindi nila priority. Yung mga nasa last section na hindi naman mapupunta sa honorable mention. Sabi ko, grabe, ilang taong akong inisip yan na bakit hindi? So, at least now, may relief na ako na, ganun pala yun. To add to that, totoo yun. Totoo yun? Sabi na Kami yun. Kayo pala yun. Kayo yun. Kasi sa science section, sa Cagayan High naman, lahat ng mga invitations dumadating una sa mga science sections. Right. Siguro yun na yung benefit nila because they're in the science section. So, gold, silver, nickel. So, dun sila una kukuha ng mga participants. Yeah. Pero actually, marami rin talent dun sa other sections. Diba? So, kaya ngayon, I think, hindi na sila nagse-section by science or by Talaga. So, general na siya. Yeah, Kasi, na. So, lahat ngayon, same ground ganun na. Pala yun. Buti naman binago yun. Kasi, alam mo, yun yung nag-cause sa akin yun ng parang, di ba, inisip ko yun ilang taon na parang masakit loob ko, insecurity ko na, bakit nung high school ako, hindi ako napunta dyan sa mga NSPC na yan, mga DSPC na yan. Pagka school naman, nananalo naman ako. Nananalo ka. So, luto siya. Ayun. So, yeah. Yun, mahilig din ako before. So, actually, hindi naman super hilig. Photography yung ko nun Nagkakataon lang na since nandun na ako, Miko, ikaw na mag-broadcasting, ikaw na ito. Kasi walang ibang mag-volunteer. So, ginagawa ko siya. And na-realize ko lately, nung nasa med na ako, na it's a skill na hindi ko na dinedevelop. Like public speaking. Right. Nung nasa high school tayo, di ba, pag magaling ka sa public speaking, it helps a lot sa activities, sa grade, pwede kang pumasa kung magaling ka lang mag-recite, diba? Lagi ka na-excuse sa klase. Lagi kang wala sa hindi papasok kasi magpe-prepare ka for the DSPC or like NSPC. And then, nung nag-med school ako, sabi ko, sayang, dati pala akong ganito. Why not make a podcast? And now, we're here. So, finally, we're doing a podcast. And we're enjoying it. Yeah, that's why yung interest ko with creatives, meron kasi I appreciate the craft. Kasi alam ko yung hirap kung paano
gumawa ng mga yun. Kaya bilib ako sa mga ganun eh. So yeah, so at a young age pala, alam mo, medyo may signs ka na you're leaning ito na towards talagang gusto kong gawin. the creative. Actually, nung bata ko, gusto kong maging newscaster. Gusto kong maging broadcaster. Nangyari naman, but habang patagal na iba yung direction natin. Yeah. Actually, sa amin kasi, well, syempre, we came from a family of doctors. Like, kapag pinursue ko yung any field other than that, parang nakakatakot siya eh. Parang meron kang a certain percent of risk siguro. Right. A significant percent of risk kung ipupursue mo yun. Nandito kami sa industriya na to. Pero sa'yo, since nasa marketing ka, how did you decide na, medyo mag-focus na kaya ako sa content creation or what? Paano ba? Yung ginagawa ko kasi kaya ako nag-focus sa content creation dati, una sa lahat, nakakaalis siya sa akin ng parang stress. Parang, ano bang tawag doon? Nalilibang yung sarili ko. Una kasi, di ba, yung nakilala ko sa Tuguegarao accent na, joke kasi yun nung high school ko. Ginagaya ko yung mga tropa ng kapatid ko sa basketball kung paano magsalita. Bayubot, mga gumagano. Sobra, bito yun. Mga gano'n nila. So, tapos nagkatanong ako ano ibig sabihin. So, eventually, I get to learn all these words sa mga Tuguegarao words, mga itawit, mga ibanak, mga ganyan. Share ko lang. Yung wife ko kasi mahilig siya mag-TikTok. Shout out to my wife, by the way, Trish. Mahilig siya mag-TikTok. And then, lagi kang lumalabas sa TikTok. Tapos, inaasar niya ako. Ganito pala kayo magsalita. Tapos, sabi niya, taga Tuguegarao yan, sabi ko. So, yeah, yun, naalala ko. And yun din reason why naalala rin kita here. Kasi nakikita ka namin sa TikTok madalas. Tsaka, minsan, pag may nakilala kang taga Tuguegarao, tapos, yung ganun siya magsalita, bigla ka na lang magta-transform na ganun magsalita. Napapansin ko nga yun. Though, yung content ko kasi, it's a different persona. Iba talaga yun. Kasi sinasabi nila, hindi naman ganito magsalita si Billy Jake sa totoong boy. Hindi talaga, kasi, comedy ko yun. It's a different character. It's a Tuguegarao accent character by Billy Jake. Ang daming nakaka-relate. Yes. So, kaya pinursu ko, noong una may mga negative comments yung iba. But sure, eventually, ang daming mga natatawa, ang daming mga positive feedback. So, sabi ko, may niche talaga pala ito. So, eventually, I continued it. And ayun, I made some endorsements to local endorsements. Tapos, nakilala din yung pangalan ko sa Tuguegarao especially. Actually, marami ng content creators in Tuguegarao. Right. Diba? Nung pag-uwi ko lately, the time na bago ako mag-podcast na 5 episodes, tinitignan ko yung feed ko and yung pinopromote namin yung clinic. Naghanap ako ng content creators. Ang dami. Tapos parang a lot of people are looking into content creation as not just a hobby or like a passion, but yun na talaga yung source of income nila. So, dun ko na-realize na, pwede rin siyang side hustle, side quest and all. And importante talaga siya. Di ba? At so, importante, but if we have this, parang may work ka ng 8 to 5, meron kang breather for a week na ginagawa mo. Na productive. Productive. And you give value sa other people, di ba? So, yun din yung goal ng podcast na to. Na para may ma-share tayo sa mga taga-Tuguegarao. Kasi di ba, born and raised ka sa Tuguegarao? Yes, born and raised ako sa Tuguegarao. Nagkakataggampan, Sharon Village, Lagpas, Bakery sa mga Polo. Bagay Street yan. Pero wala na masyadong annamay sa Kataggampan. Dati kasi mga si Brung, annamay, mga panakot sa atin nung bata tayo. Huwag ka dyan, kukunin ka naman si Brung dyan. Ganun tayo, di ba? Yung si Brung, yung naka-van na puti. Yung mga ganun, si Brung. Tapos may isasakaw ka naman si Brung. Sa high school na-expose din ako sa accent ng Tuguegarao. Like, yung mga yan. Syempre, Cagayan High, diba? Nagbabatuhan tayo, St. Paul, bato kayo. Tapos, Cagayan High, batuhan tayo sa may gym namin. Ganun, diba? Alam nila yan, yung mga taga St. Paul at saka Cagayan High. Classic yun, classic. Classic talaga. Yeah. Tapos, abang kayo sa gate, mga ganun, diba? Nangyari yun. Suntok! Ganun, diba? Nangyayari lahat. Nakakamiss din no? Yung yung like, high school, grade school life in the province, no? Pero like, how did you finally decide na dito ka sa Manila magbe-base? Like, what was your thought process nung
ginawa mo yung thought process? Well, evaluating about the film scene tsaka sa movie scene sa probinsya, mahirap talaga. Yeah. Sabi ko sa sarili ko, kung gusto ko talagang i-pursue yung directorialship or pagiging actor or writer, I have to move to Manila. So eventually, unti-unti nga, diba, from being a medical representative, I enrolled sa UP so I could maybe gain connections in the film industry. And then eventually, submitting my shorts to Gawad Urian, to Cinemalaya, to Cinema Region, to regional film festivals. I really tried my best to connect with the in the industry people. And so far so good. Medyo umokay naman. Diba? Until eventually may Vincentiments, tapos may Viva, and Viva saw me as a writer. That's why I published my first book novel na Hindi Hugis Puso way back 2019. And it became very successful. Sana mas successful pa siya kung hindi nagka-pandemic. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. At Tugigaraw Child and Adult Care Clinic, our foundation is built on values that define how we care, how we lead, and how we grow. We lead with compassion, we strive with excellence, and we embrace innovation. Our vision moving forward is to become your family's one-stop healthcare partner, a clinic built around your life. These are more than words, they are who we are. At Tugigaraw Child and Adult Care Clinic. Hi, I'm Dr. Ellen Mee P. de Guzman. I'm Maylene Medrano Kilang. I'm Dr. Christine Campos S. Talonia. Dr. Iverson S. Cruz. And I am Dr. Minerva B. Malilin, your trusted pediatrician. Our vision is to be a trusted family-oriented, multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age, in every season. Tugigaraw Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you. Pero isa sa mga dream ko din yan, magkaroon ng sarili kong book. Actually, parang gusto kong malaman kung paano mo ba siya nasimulan or naisip. What was your main motivation of having that book? Right. So, gusto ko na talagang magsulat ng mga story ng panahon na inspired ako sa libro ni Ricky Lee, Trip to Quiapo, ganyan. Yeah. So, marami na akong mga naka-imbak na mga istorya. Talaga. Tapos, meeting Viva Family, meron silang Viva Publishing way back. Ngayon wala na kasi. So, nakiklose ako sa kanila. Kasi ako din, writer din ako. Kailangan niya ba ng material? Yung mga requirements ko noon sa MA Film, sa UP, pinapasok ko sa Viva. Tapos sabi nila, kailangan pa daw nila ng isang writer who could write a love story with age group from 15 to 25 years old. Sabi ko, meron ako. So, nag-present ako, I passed the transcript and sabi, sige, this could be published. And then, pagbabasahin niyo yung Hindi Hugis Puso, probably available pa sa Shopee. Yan, meron kasi sa National Bookstore dati at saka sa Pandayan. Nice. Yung pagsulat ko doon, parang pelikula yung pagsulat. Parang kang nagbabasa ng script ng pelikula. Okay. So, yun naman yung distinction ko sa writing. So, doon ako nagsimula sa writing, and then eventually, I met Direk Victor Villanueva, Direk Daryl Yap, and other directors na sinabi sa akin na, alam mo, mas bagay ka sa harapan ng camera. Yun na. Ayun na. Tama. Sabi ko, ting! Ang gusto ko kasi dati, mas gusto ko maging writer-director na. Okay. Ang cute na director, parang gano'n. Hindi ako magaling umarte talaga. Sino bang idol mo sa directorship? Sa directorship, syempre, sa Hollywood, si Guy Ritchie. Okay. Syempre. Oh. Gusto ko yung mga gawa niya. Tsaka si Logros ngayon yung mga gawa ni yung kasama niya si Emma Stone. So, yung mga locally wala naman masyado, pero mga tropa ko kasi sila. Sinasabi ko sa kanila, uy, ganito, medyo baguhin mo ganito. They ask my opinions naman about their work. No joke din talaga yung work of being a director. It's like hands-on ka in all aspects, no? Parang umbrella siya. Na. Yes, so dapat may vision ka, alam mo yung sulat, alam mo yung mga actors mo. So,
napakahirap ng maging isang director talaga. And so after I did the writing, dun muna ako back the camera. Nag-script continuity muna ako. Script continuity, ako yung nagsasabi na, di ba minsan sa pelikula, kunwari, phone, ganito baliktad. Tapos magka-cut yung scene. O ba, nasa left. Tapos kayo na nasa right yung shot. Di ba may mga ganun? Basta ito kanina. Tapos biglang natuyo na. So yun yung work ko as a script continuity. Tinitignan kong maigi kung tama yung shot ng director photography at saka ng director at saka ng actor. Kung ano yung mga dapat ayusin by the next take. So yun yung trabaho ko dati. So dapat before kayo mag-move to another scene, i-check mo muna lahat ng... Yes. Para hindi na kayo babalik doon. Yes, tsaka i-check ko, kunwari, kasi may scene ngayon, wala nang oras, itutuloy yung scene bukas. Okay. So, dapat pare-parehas lahat ng scene. Kung may baso dito, pipicture ko kaya. Ito yung baso. Ilan ang inches nitong baso ganito. Tapos, ano yung pilik mata mo, ganito ba, ganyan. Yung makeup mo, mampaula ba dito. So, lahat yun, i-script continuity shots ko yung mga yun. Crazy. Para by the next shooting day, i-rearrange ko ulit yan. Ang galing. So, back of the camera talaga ako dati. Tapos ako nag-check ng mga dialogue ng mga artista. Kunwari, sasabihin ko sa director, Direk, nakalimutan niya yung line na ganyan to. Sige, retake tayo. Ayan. Tapos I make sure yung mga actors natin memorize yung mga lines nila. So bago sumalang sila sa set, sasabihin ko, muna tayo, lines muna tayo. Sabihin ko ano yung line mo. And blah. Tapos pag nakakalimutan nila, sabihin ng artista, line Billy, line, ako mag-feed sa kanila. So that's the work of a script continuity. Script continuity, okay. Parang hirap nung mag-memorize ng lines, no? As an actor din. No? So hindi kayo pwede mag-adlib lang? Depende yan sa director. Kung okay sa kanya. Sa set naman, as an actor, pag gusto mo umadlib, you gotta ask the director. Pwede ba akong umadlib dito? Ayan. So kung okay. May mga directors kasi na, director and writer na no-offend sila pag nag-adlib. Teka, bakit mo dinagdag sinulat ko yan? Ma-offend sila. So as an actor, you gotta ask always the director kung ano yung mga gusto mong gawin pag nasa set ka na. Ang haba nun, di ba? Like, memorizing all those stuff. Like, well, sa bagay, multiple takes naman siguro yun. So, talagang repetition. Pero as an actor, minsan pag nakaka-take 2 na, take 3, nakakahiya na. Parang you didn't do your homework. Parang gano'n as an actor. May mga artista nga na, grabe bro, mga take 17! Mga gano'n na kami. Tapos nagitinginan na kami. Hindi niya pa rin nakukuha. Actually, ako rin naman. Parang nung pandemic, na uso yung Viva Max, hindi pa siya sexy noon. We launched Viva Max. The Vincente Mensim, ni-launch namin yung Viva Max. Talaga? Puro comedy pa kami noon. Hindi pa alam ng Viva Max kung ano talaga yung tunay na direction nila. Kung mag-sexy ba sila o mag-comedy or parang Netflix lang talaga siya. Si Sarah pa nga yung mukha ng Viva Max noon eh. Yung Viva Max. Nalala ko yun. So, and then, bro, ang taba ko nung pandemic. Di ba lahat tayo nun eh. Ako din. Mga 90 siguro. Ako na 90. Tapos, syempre, ang shooting days lang namin nun, mga 5 days for isang film. Talagang tight pati budget kasi talagang nagtitipid. Nagtitipid kayo. So ngayon, pinagsuot ako ng wardrobe na ang sikip, sabi ko. Pulis ako nun. Ang sikip, grabing sikip. Tapos, as in, hapit talaga yung pulis ko. Ang linya ko ganyan. Ganyan yung line ko. Yung director, ayaw niya na mag-adlib. Sabi ko, hindi pwedeng magkamali. Gaano katagal mo yung memorize yun? Siguro mga 2 days memorize 2 days ko. naman. Pero yung director kasi namin that time, magbibigay lang ng script. Mga 2 days before then. So, ang hirap ng preparation. Di naglaline akong ganyan, pressured na, ganyan. Take 1, naka-take 4 ako. Alam mo kung bakit? Napunit yung pants ko. So, nag-acting ako. Punit yung pants ko sa likod. Pawis ako. Tapos, wala na. Hindi na ako naka-acting ng maayos. So, iniba na lang sa camera siya. Sa camera. So nakukuha naman? Nakukuha naman may ibang camera. Kasi pwede ako magsalita habang yung camera nasa ibang artista. Kakatrabaho kay Miss Rosana Roses, kay Mama Osang, at saka kay Sir Padilla, Dennis Padilla. Siyempre, pa ako noon? Shucks, sila yung mga ka-eksena ko. Kabado ka. May mga ibang artista na ang gagaling pa. So, wala na talaga. Talagang
meltdown lang mga panahon. So parang ano din talaga siya, no? Mastery siya na It's like a craft. expert talaga sila It's a craft, in terms bro. of acting, no? Ano siya, dapat ilalagay mo yung sarili mo dun sa karakter. Kaya minsan, madaling mag-memorize kasi nailagay mo na yung sarili mo dun sa karakter. Tapos, napunit yung pants ko, no? Now that you said that, na kailangan mo ilagay yung sarili mo sa character. I remember nung college ako, meron kaming filmmaking. Something about making a play. Tapos ako ata yung kontrabida at that time. At that time, kalbo kasi ako. So ginawa nila akong kontrabida. Tapos sa script namin, may part doon na sasampalin ko yung tao. Tapos talagang with emotion, may hawak pa akong beer and all, sasampalin ko siya. Nung practice, fake lang. Okay, pag ginanito ko, acting ka, nasasampalin kita. Kunwari masakit na. Kunwari masakit. On the day, nasampal ko talaga siya. Sobrang lakas. So lahat sila nagulat. Ba't mo nagawa yun? Sorry, na-feel ko na talaga siya eh. Naramdaman ko na ako yung kontrabida at that time eh. So ganun siya. Mas maganda yung acting mo, di ba? Di ba? Mas maganda. Nagulat sila. So kailangan mo talaga siyang panindigan yung like character. Anong usual characters mo? Usual character ko laging mabait na asawa, mabait na best friend, tapos tropa, mga ganyan. Tapos, mabait na jowa. Mga ganyan kasi daw maamo yung mukha ko. But, ang pinakamalaking challenge sa akin kasi nauso ngayon yung vertical films. So, yung sa phones. Yes. So, last year, kinuha ko ng I Want for a vertical production. Yung, ano na nga ba yun? Basta, kontrabida ako doon. Sa ABS-CBN I Want TV. Actually, nasa I Want. Kung may ma-I Want kayo, panoorin nyo to. The Billionaire Swap. Okay. So sa I Want TV, may Billionaire Swap, kontrabida ako doon. First time kong mag-kontrabida. At grabing linya ko talagang, ang dami kong role, saka ang dami kong screen time. Sabi ko, first time to, Direk Carlo Obispo. Hello, Direk. Yan. Hello, Direk. Ayun lang. So, yun nga, may sampalan, may suntukan. Okay. Ganyan. So, it was really fun. And I think yun yung pinakamahirap na role na ginampanan ko. Kahit vertical lang siya, mahirap pa rin siya. So, hindi talaga biro ang acting. Ang acting. Yeah. Bakit kapag ano ba yung comfort mo talaga? Like, what do you prefer na i-act? Doon sa lahat ng na-mention mo, like, ano yung na-enjoy mo doon? Na-enjoy ko yung magiging kontrabida talaga. Talaga? Kasi coming from a stage person, pag acting kasi, hindi ka pwedeng sumigaw-sigaw. Ang pinaka naging problema ko as an actor is transitioning myself from being a host to being an actor. Kasi iba ang nuances at saka iba ang projection ng voice mo pag host ka. Pag host ka, dapat laging premium proper na. Smile ka palagi, ganyan. Energetic ka. Nadala ko ngayon sa acting. So every time na mag-act ako, sinasabi ng director, Billy, tone down tayo ha. Billy, yung kilay mo tumataas para kang nag-host. Okay. Acting is so much different from hosting. Factors talaga. Tsaka pag nasa screen ka, konting salita mo lang ganito, pwede mo nang i-acting. Pag nasa live audience ka ng pageant, that's a number 2, di ba? Ang lakas. Yeah. So, napakalaki ng distinction ng hosting to acting. Pero, what do you enjoy more? I enjoy both. Both? Pwede naman. I enjoy both. Pero, if there's one thing I want to hone more is my acting skills. Kasi alam ko hindi pa ako magaling na actor. Marami pa akong mga loopholes, marami pang mga dapat na improvements. And of course, sana mas maraming projects para mas ma-practice ko talaga yung... Alam mo yung mga lagi kong, mga favorite actors ko din yung, you know that one guy na comedy yung dala? Di ba kunwari serious movie, tapos may that one guy na funny siya. Like, I don't know kung sa Spider-Man meron yung guy doon eh. Ay, like, yung Filipino guy ba? Yun ba? Asian yun, no? Asian yun. Yeah, I remember Filipino, that guy. Laging sila yung gusto kong characters. Kasi mga ganun, yung pag ma-break the ice. nabe-break nila yung ice and effective comedy. sa ano eh. So, lagi ko nakikita yung mga yun. And natutunan ko rin, ang pinakamahirap gawin talaga is to be a comedian. Ang hirap ng formula lang, yun yung sinasabi mo, to break the ice. Yeah. May timing kasi yan eh. Madaling umiyak, madaling magalit, madaling magtaas ang boses. Pero, yung magjo-joke ka, yung punchline, yun ang pinakamahirap. Mahirap. Okay pa siguro in recorded films.
Pero paano pa in live audiences? Sobrang... Lalo yung mga nag-stand up. Oo. Nakakatawa. Lagi ko kasi pinapanood dati si Alex Calleja. Oo. And then, syempre, sila Sam YG and Comedy all. Manila. So, especially kung kunwari, kung nag-host ka ng weddings and all, kailangan mo yung mag-joke din eh. Oo. Paano kung biglang yung joke mo, crew, Oo. walang nag-react, di ba? Mahirap din. Kaya hands down Actually, din sa to hosting, everyone. importante din. Pero ang hindi mawawalang joke ko talaga pag nag-host ako sa Tugi, yung mga Tugigaraw accent talaga. Nakukuha mo It will never talaga. fail me Yeah. to keep the crowd cheering for Yeah. me. Yan. So, laging kukunin mo kasi yung sa kung ano yung culture siguro ng people, like whatever Yes. is funny for them, no? Siguro yun yung effective din. Anyway, so sa lahat ng mga movies na nagawa mo, or like na you were part of, ano dun yung parang very memorable sa'yo na movie? I have a bit role sa Jowa Ball. Siyempre memorable yun kasi it's my first movie ever. Okay. Parang it feels surreal. Parang, totoo ba makikita ako sa big screen? Parang ganon. Sobrang memorable. Yung Jowa Ball, hindi sobrang gandang-ganda. Dati gandang-ganda kami. Ngayon, pag pinapanood namin, ginawa pala natin ito. But parang pangit na pangit kami dito sa Jowa Ball. Pero blockbuster yun. Oo. First movie that I had sa big screen. Tapos blockbuster pa. So may proud moment kahit pa ano. Uy, di ba, a guy from Tugigaraw, from Kataggamban, di ba? Na ang first movie niya sa Viva is a blockbuster, kahit bit role lang. Siguro mga screen time ko doon, mga nasa 15 minutes, but still, Ang dami nun. I'm part of the movie. At nasa Netflix pa ngayon, di ba? Ang galing. So, yun yung pinaka-favorite ko because nandun yung mga humble beginnings ko. Kita ko doon, nag-strive pa ako sa pumasok pa sa industriya, gabing intimidation ng mga ibang actors. But, very happy na na-witness ko yung sarili ko na. Need quality printing services? Visit Letterpress, your go-to shop for tarpaulins, stickers, business receipts, invoices, magazines, calendars, posters, t-shirts, and more. Whether it's for your business, events, school, or personal needs, Letterpress is ready to bring your ideas to print. Located at AP Building, Central 1, near JM Quality, and PNB is Central 1. For inquiries, call or text 0906-89-239-94. Letterpress, printing your ideas into reality. How did it feel na when you were already in the screen nung pinapanood mo yung sarili mo? Hindi ko makita yung sarili ko. kasi, di ba nag-directorialship na ako ng mga shorts? Alam ko kung maganda yung acting o hindi. Bro, di talaga maganda yung acting ko doon. Nakakatawa. Tawang-tawa ako sa sarili ko pag tinitignan ko yung... Nagki-cringe ako ng sarili ko. Pero wala, andun na eh. I have to... Kailangan ko ng patunayan yung sarili. Ay, ano yun? Kailangan ko ng... andun na. Kailangan ko na lang siyang panindigan. Andun na. And happy naman ako sa results kahit paano. I think sa lahat naman pag kunwari you're beginning something naman, like may hardships talaga yung experience eh. And it's part of the process eh. Like sa akin, nung first podcast ko, para lang kaming nasa bahay, nagkakwentuhan. Pero sabi ko, pwede na ha. Like, pwede na. Like, pwede pang ma-improve. Tapos ngayon, nung nandito na tayo, nakakatuwa na nakikita mo yung like changes. Pero nagki-cringe nga rin ako sa mga previous na videos ko. Sabi nga nila sa content creation, do it cringy. Yeah. Diba? Kahit nagki-cringe ka, gawin mo pa Basta rin. gawin mo lang, no? Tuloy-tuloy lang mag-upload. Tuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman tayo matututo hanggang hindi natin gagawin. Yeah. And yung consistency, kahit rin ako sa acting dati, takot na takot ako. Sa totoo lang, amigo, recently lang ako naging confident sa acting ko. Yung mga last 2 projects ko, especially dyan sa I Love You Since 1892, bilang si Alfonso. Katrabaho ko si Jerome Ponce, ka-eksena ko siya, sila Marco, ayan, Joseph Marco, sila Heaven Paraleo. So, medyo confident na ako noon na, artista na ata talaga ako. Parang Artista ka talaga. Parang ganun na yung feeling ko nung last year, panahon na yun. Medyo na-break ko na yung wall ko sa pagiging hindi confident pag nag-acting. Pero surprising na you still had that feeling of yung hindi ka pa rin pala confident. Pero you were there na. Oh yeah, bro. Sobra. Parang ano pa rin, yung anxiety ko nandun pa rin. Gumaganon pa rin ako. Tapos ganyan bago. So ginagawa pala talaga. Ganyan ako. Pero kasi nga baguhan pa, I
I would say baguhan pa lang ako kumpara sa kanila na laging nakasalang sa mga proyekto. Pero na-feel ko yun before nung nagsasalita ako in front of, I think sa national na level na Supreme Student Government. Nagsasalita ako sa harap. Stage fright. Ang galing ko sa Tugigaraw Ang galing ko sa Cagayan High and all. Pagpasok ko dun sa national level, makikita mo yung lights na lang. Parang nakakaba siya. Yun, syempre din, pag pelikula, lights din yan. Yeah. Tapos lahat tahimik. Oh. Ang mahirap pa sa pamimelikula, na pag actor ka, ang hirap magkamali kasi dinedelay mo yung buong set. Dinedelay mo yung artista na kasama mo, dinedelay mo yung director. So sana kung dapat di ka magkamali. So sobrang perfectionist siguro ng mga kasi artist. kalaban mo yung oras doon. Sobrang stressful ba maging... Siguro would you say it's stressful? I would say for beginners or for juniors like me. But for upcoming actors like me. Pero sa mga batikan, easy peasy na lang. Parang ako, hosting, daling-dali ko yan, maling-mani ko yan. Ganun. Hosting, wala akong pakialam. Kaya kong imanoobra lahat ng mga nangyari sa stage. Pero sa acting, hindi pa masyado. Kailan ka ba nag-start mag-host? Grade 6 pa lang ako, tandang-tanda ako. Campaign manager ako ng isang party namin noon. Yun yung first mic experience ko. Mom ko rin yung nag-push sa akin. So nag-host ka nung campaign ng grade school? Yes, sa St. Louis yan. Grade school kasi ako Louis siya. Okay. And then, nung high school? No high school, balagtasan. Natalo ko yung mga fourth year yung mga yan. Tapos doon na tumunog yung pangalan ko. Tapos second year, puro tinatawag na ako lagi ng principal na mag-host, MC, no? Mag-MC. Ako din, madalas ako nag-MC nun eh. Naalala ko, nag-MC pa ako sa JS Prom. Oh, yun o, JS Prom din, no? Mag-MC ka, tapos lahat na sila nagsasayawan, tapos ikaw nag-MC. Sa mga kuya mo. Ay, kabatch mo rin yung JS Prom. Ay, minsan sa kuya ko. Di ba, sa kuya din, no? Pero yung worst was yung kabatch ko rin. So ako parang nandito ako sa stage. Lahat sila nagsasayawan na. Tapos naalala ko pa nun, yung script mo usually, hindi siya nasusunod as much. Right. I mean, meron kang script, but kailangan marunong ka din talagang mag-manage nung Tama. ad-lib Importante yung ad-lib. May mga malaking tulong din yung mga teachers saka advisors din natin na nasa likod palagi. Shout out pala sa St. Paul kay Miss Michelle Jasmine Dilay. Yan. Siya ang tumulong talaga sa akin. Nasa likod ko palagi yan. Pagka may mga errors ako, nalapit sa akin yan. It should be like this, like that. Grabe yung mga teachers na ganun high school, no? Like, I think you should really thank them kasi sila yung sila yung naging kumbaga base mo ng lahat who you are right now Who I am right now, yung professor ko nung elementary, nung high school and all. I'm really grateful sa kanilang lahat. Kaya lately, ang give back ko sa kanila, parang kung pupunta sila sa clinic, well, goal ko na before pag pumunta yung mga teachers ko sa clinic, free PF, no charge. Ayan. So lahat po kayo, narinig niyo po yun. So yun. May mga top fans tayo dyan, diba? So very grateful ako sa high school. Doon mo rin naisip na magaling ka pala mag-host. Right. Diba? Doon talaga ako na doon na hone lahat ng skills ko sa dancing, sa sing. Pero ngayon hindi na ako sumasayaw at kumakanta. Pero sa hosting talaga, yung principal namin si Sister Norma. Yan, the best yan. May rave party kami noon. 4 p.m. to 4 a.m. yan. Pati JS Prom namin, 4 p.m. to 4 a.m. Saya nun. Kasi gustong-gusto yung mga extracurricular. So, high school talaga, napaka-importanting part sa akin. Actually, pinaka-na-enjoy ko high school. High school ako rin. Totoo yun. Lahat kasi ng hats, sinuot ko Nag-sports ako, Student council. Tapos ngayon na matanda na ako, na-realize ko, lahat ng skills na yun, magagamit ko na ngayon. Diba? Andyan pa rin. Andyan pa rin. Ngayon sa advent ng AI, ginagamit mo na rin ba siya with your... Well, syempre, AI especially mga Copilot, tapos mas Claude, mas ginagamit ko rin yung Claude sa fixing ng files ko sa computer. I have nothing against with AI really. Especially na mas napapadali niya yung buhay. But, syempre, pag sa script writing, kasi actually an AI could actually write a script now. Oh, no? Grabe. And makikita mo naman kung sulat AI o sulat tapos i-edit mo na lang, diba? Oo. Pero ako ayoko yun sa writing. Hindi mo ginagawa. But sa graphics, alam ko maraming
AI sa graphics. Yeah. Ako medyo Kasi pro design ako siya din. eh. Oo. Na-bring up ko siya kasi I remember nung high school, just making a script or like yung mismong oration script mo, take you 1 week of editing, piprint mo ba, check pa lahat. Minsan magpapasulat ka pa sa mga doktor-doktor na professor. Ginagawa ko din yun. Di ba? Papasulat Bibigyan mo ako. sila ng cake o kaya konting, di ba, love gift. Tapos ngayon, in a snap of a finger, kaya mo nang mag-produce ng ano eh. Tapos naisip mo lang, ako, ang ginagamit ko AI ngayon, pag may naisip akong topic, magta-type lang ako, can you make me something about this? Or like, can you make me an outline on this? Tapos napoproduce niya lahat. Pati nga sa paggawa ng balita ngayon. Kunwari may English na balita, transcribe niya sa Tagalog, ang bilis. Sobrang bilis. Ganda pa. But siyempre, di ba? No offense sa mga journalist natin. Yeah. Grabe na yung AI ngayon kung ano kaya niyang gawin. Yung sa hosting mo ba, kailan ka nag-start na you were earning from it na? College pa lang. Ang dami kong experience dyan. Minsan, niloloko pa nga ako ng mga kumukuha sa akin. Parang, host tayo dito, tapos ibabayad sa akin, 3,500. Talaga? Pero ang pinrami sa akin, 6,000. Mga ganun. Parang yung Yamaha nung college ako sa Tugigaraw. Ayan. Tapos may mga fun run events. Ako lang nag-host dyan nung college ako. Tapos, kinukuha rin akong mga DJ, mga guesting DJ sa Tugigaraw. Talaga. Sila Mami Orga, mga tropa ko yung mga yun. Naalala ko yun. And also, pinakamalaking factor ay yung church sa akin. Kasi aside from hosting sa church, we have this radio broadcasting. It's called Church in the Home. So, yung parents ko, kasi pastor's kid ako, sinasabi sa akin, kunin mo na yung slot niyan every Saturday. Meron kang 12 to 12:30. So, imaginein mo, from second year college ko, hanggang nasa Tugay ako for 7 years, meron akong religious radio broadcasting sa DZCV. Ang galing. Meron pa dyan. DZCV, dyan sa may Ugak. Andun pa rin sila. Walwak. Andun pa rin hanggang ngayon. So, from 12 to 12:30 every Saturday, nag-radio broadcasting ako doon. Imagine mo, no, yung skill mo noon, essentially, yun na yung ginagawa mo ngayon, diba? Right. And just, parang I'm just really blessed that I get to use my talent and make money out of it. Diba? And masayang-masaya ako doon. I think it's a blessing. It's a privilege also. It's a privilege na yung passion mo or like what you love doing is giving you like income or like to live daily, diba? Ang sarap gawin nung gano'n ng mga trabaho, no? Pero in terms of like sa hosting, sa artist, being an artist or writer, what can you say about yung difficulties naman of lahat ng yun? Like, anong pinaka-striking difficulty for you? Insecurity, syempre. Okay. Dami kong insecurity, especially on achieving things. Hindi naman sa nagsisisi ako or may regrets ako sa parents ko. I love how they brought me up. But pagdating ko dito sa Maynila, yung mga artists dito, nagsimula na bata pa lang. Yes. Lalo na sa Viva. Ano na yan? 20 years na yan sa Viva. 20 years ang bata niya pa. 7 years old pa lang yan. Nakasign na yan sa Viva Artist Agency. So parang naging somehow, parang inisip ko, dapat pala nung bata pa lang ako, pinasok na ako dito para mas marami akong experience. Pero yun lang yung naging una kong insecurity, yung experience ko at nasa probinsya ako. Diba? Para naging difficulty para sa akin yun. But later na-realize ko, dapat hindi ko pala siya tignan bilang isang insecurity, kundi dapat vina-value ko siya. Yeah. Kasi it's a different identity. That's my identity. Ito yung roots ko. At bakit ako ganito? Dahil sa mga naranasan ko sa probinsya. Yes. Sa Tugigaraw. Yes. Ayan, sa Katagaban. That's your story, no? Yun yung kwento ng book mo, like your biography, diba? That's the biggest difficulty, yung inferiority complex mo. As a probinsya guy, pupunta sa Maynila, diba? So, actually, marami akong masashare about that. Nagkaka-goosebumps ako ngayon just feeling about that. I think I felt the same thing pagpunta ko dito. Unang-una, pagpunta ko dito, yung accent ko, yun yung pinaka-different sa akin. So parang syempre, when you meet people, iba yung the way you talk. I mean,
for some reason, for other dialects, okay lang na may accent sila. Pero pag yung sa akin, napapansin nila. Syempre, nag-college ako in Ateneo, so parang galing ako Cagayan High, public school. Nothing against public school students, but meron ka pa rin madadala na dialect or punto. Mga pati expressions, yung yung mga ganun, di ba? Oo, nadadala mo yun. And a lot of things na nangyari sa Manila, hindi mo rin masyado alam. So medyo, pagpasok ko sa college, para siyang it's a whole new world na kailangan mo mag-adapt. So doon ako medyo nahirapan. And medyo may point na iniisip ko, sana dito na lang din ako nag-high school kasi parang ang gagaling ng mga students na kasama ko. Galing nila magsulat, galing nila magsalita. Tapos naiinggit ako kasi nung high school ako, parang iba yung training sa amin. Parang ganun. So, I feel the same way sa'yo na may insecurity din in a way. And it's not easy to go from your town to to Manila. Parang nag-step out ka ng comfort zone mo. Diba? Tama ba? Na-feel mo rin ba yun the same way? Sobrang ganun. Tsaka, it took us time for us to accept na, or ma-appreciate, not just accept but appreciate na buti na lang nanggaling din ako sa Tugigaraw. Yeah. Kasi dati, nung papunta natin dito, parang, shucks, bakit ako sa Tugi nag-pursue ng education, ng basic education? Medyo negative yung isip mo. Negative. But eventually, now we're here, parang, wow, ano pala yun? It's a unique identity for us, for me. Ako naman, ngayon, siguro one of the benefits na galing ako Tugi, and I know Ilocano and all. So when I meet a lot of people sa work na Ilocano and all, so may relationships agad kami na nabibuild kasi mag-Ilocano lang ako dyan, kakausapin ko, ay, taga dito ka. So yun yung main benefit sa akin na since taga Tugigaraw ako, I can speak the language. Madali kong nakakasalamuha lahat ng people. Yeah. So, and aside from that, yung story din na bata ka pa lang nung pumunta ka ng Manila, grabe yun, no? Kakaibang experience yun. You felt the same way talaga. Oo naman. Pero yun nga, sabi mo kayo na nagagamit mo rin. I mean, may benefit din ngayon that you're working as a doctor and may mga Ilocanos, may mga taga-Cagayan din. Ganon din naman sa akin. And when I eventually accepted na talagang pagkakalandakan ko na taga-Tugigaraw ako, ganon. Talagang it made me more popular, especially in our place. Ginamit ko yung accent, diba? And kasi I'm really fond of having that accent and hearing the accent. Yeah. And then ako actually, pag they think of Tugigaraw, they associate it sa akin. Di ba taga-Tugigaraw ka? You're right. Kasi, di ba, naalala mo yun? So, yung Tugigaraw kasi is a very small, I mean, I'm not a very small city. It's a city na relatively small na you kinda know everyone, di ba? Right. So, pero iba na yung storya ngayon. Iba na ngayon. Diba? Dati, kilala mo lahat na nasa St. Paul. Kilala mo lahat sa St. Louis and all. Ito, Malinlin yan. Ito sa Maniega. Ito, Cortez. Sa Palua. Ganun. Nang namimiss ko sa Tugigaraw kapag may friends ka, tapos mag-meet up kayo, kaya mo silang sunduin lahat in one go. Tapos kaya mo silang ihatid lahat in one go. Pag ginawa mo yun dito, Makati, San Juan, or whatever, hindi mo kaya gawin dito eh. Doon maski Carig, o kaya pumunta ka sa sentro, okay lang. Diba? Yeah. Actually, itong podcast ko, yung homegrown podcast, yung logo ko is based dun sa Cagayan. Like, it's valley. So, yung valley, tapos mainit, tapos yung colors niya. Red. And then yung home. So, kaya na-appreciate ko kasi talaga yung home. Like, gustong-gusto kong umuwi dati. And then promise ko to self was to practice there and give back to people talaga. there. Yeah. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. At Tugigaraw Child and Adult Care Clinic, our foundation is built on values that define how we care, how we lead, and how we grow.
We lead with compassion, we strive with excellence, and we embrace innovation. Our vision moving forward is to become your family's one-stop healthcare partner, a clinic built around your life. These are more than words, they are who we are, a Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Hi, I'm Dr. Ellen Mee P. de Guzman. I'm Mylene Medrano Kilang. I'm Dr. Christine Campos Estalonia. Dr. Iverson S. Cruz. And I am Dr. Minerva B. Malilin, your trusted pediatrician. Our vision is to be a trusted, family-oriented, multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age and every season. Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you. Do you have any plans of going back? Siguro sa family na lang kasi my brother's based in Tuguegarao and also he's doing some ministry out there. Siguro doing outreaches together with the family. Ganun siguro, but to stay there and be based again in Tuguegarao, siguro hindi na. But for sure invitations like sa mga universities, USL sa St. Louis, iniimbitahan ako. Minsan na busy lang. Si St. Paul, lagi rin ako iniimbita. Actually, I had my talk there last year. In-inspire ko yung mga nasa high school. And maayos naman. Yeah. And so, mga ganun, invitations and Miss Tuguegarao. Sana ngayon, August pa rin, ako pa rin yung host Nakita ng Miss ko nga, ikaw Tuguegarao. yung nag-host doon. Sinong kasama mo dati? Last time was si Venus Ra. At saka Talaga? ako, dalawa. Grabe. Ang galing. Tapos ikaw yung guy, no? Grabe, galing. Venus Ra at saka So, ako. and how did you eventually get those mga hosting gigs? Laging referral. Sa Tuguegarao kasi, syempre, I talked to the director, si Direk Mel. And syempre, I'm also very close with the mayor, si Mayor Myla. And lagi kong sinasabi, Mayor May, ako, andito lang po ako. Kung kailangan nyo lang hosting. Yung TF, madaling pag-usapan niya. Yung mga ganun-ganun lang. Kasi sa lahat ng mga pinag-hosting ako, I've hosted Miss Bicolandia. I've hosted recently yung Miss Aurora. Tapos Zamboanga. Tapos yung mga sa Visayas din and mga ibang places sa Philippines. Yung Miss Silka dati, Bulacan. Yung leg ng Miss Silka dati, bago nawala. Ako nag-host ng mga regional hosting ng regional pageants sa Palawan, Bulacan, Antipolo, yung mga yan. Pero hindi mo pa ginagawa sa Tuguegarao? Hindi ko pa ginagawa sa Tuguegarao. Nag-i-import ba tawag? Nag-i-import pa sila ng mga hosts talaga from Metro Manila. So actually, mas nauna akong nag-host ng pageant sa ibang lalawigan o ibang cities bago mag-Tuguegarao. Kailan, tapos sino nag-tap sa'yo, yung director? I have a director friend na taga Bicol. Tapos, ayun na, pagka nag-host ka kayo sa isang pageant, may mga judges dyan. Tapos, refer ka palagi. And important to have a good attitude towards them. Kasi pag nakita nilang nag-attitude ka, hindi ka nila i-refer sa iba. Yeah. Referral talaga. Referral. Helps a lot. Actually, to share lang, si Mayor Myla, shout out. My dad works for Mayor talaga? Myla. So, yung dad ko is the city health officer, I think, now, acting. Before, sa sa People's General Hospital. Right. Nagko-cover ako nun doon. Totoo ba? So, si daddy dati, yung chief of hospital ng People's General, ngayon City Health na. So, under siya kay Myla. Kay Mayor Myla. And si Mayor Myla yung nag-recommend sa akin to the institution na kung nasaan ako ngayon. So, I'm really grateful to Mayor Myla. So, yeah. So, I think she's very supportive sa lahat ng mga Oo naman, especially activities. for homegrown talents. Yes. Grabe, lagi niyang pinaprioritize yung mga talents ng mga Tuguegaraweños. Yes. Kaya sabi ko, Mayor May, buti hindi ka napapagod sa akin. Proud na proud siya. I'm proud that you're from Tuguegarao. And that's why I'm friends with her. Very close friends with her. Yeah. So, yung story mo na yun is very, very enriching. Like, it's so strong na you were able to manage going from Tuguegarao to Manila. Right. Mahirap yun. So, believe ako sa ginawa mo talaga. I just wanted to go back dun sa book mo naman. Right. Kasi, yun nga, sabi ko sa'yo, pangarap ko rin magka-book eventually. Siguro gagawan ko siya ng time. How do you actually make a book? Like,
Based on personal experience kasi yun eh. 'Di ba, as a person, may mga mini-mirror ka ring mga experiences mo na gusto mong i-transcribe sa pagsusulat. So, meron akong karelasyon dati na we parted ways. So, doon ko lahat binuhos lahat. Kasi inspired ka at saka masakit man o masaya, nandito lang innate sa'yo yan. So, I believe if you're writing a book, it must be it should not get away from who you are, from your experiences, from your identity, and from your roots. So yung style mo of writing is more of storytelling. And so parang you make characters or like? Yes, I make characters. And kunwari, may character akong gustong isulat, ikukumpara ko siya sa kaibigan ko, sa kapamilya ko, o sa karelasyon ko, o sa mga ibang barkada ko, mga ganon. Yun yung parang pinaka-believe ako about mga writers. Kasi ang galing ng, like, how can you make a character, diba? Parang sobrang, ano ba siya? Fiction. Yeah, for characterization, for example, meron akong gustong character na isulat, I'm thinking like me, or like my brother, or like my friend who is, kunwari, like a doctor. So parang may mga ganun na akong naiisip kung sino siya doon sa story along the way. Natanong ko din to sa majority ng mga naging visitors ko. Like, naging guest ko. How do you deal with yung mga writer's block? Or do you even experience a writer's block? Oo. Diba? Pag nag-writer's block ako, I usually ask help from my friends. Ino-open up ko na yung story. Tapos brainstorming. Ganun. Hindi ko siya sinusolo. Hindi ko sinusolo. Minsan, pupunta ako sa Tagaytay. Yung when I was writing Hindi Hugis Puso, pupunta ako sa mga cafes. I'm meeting new people. I'm meeting other writers too. And just tell stories about my book, mga ganun. So, eventually, nag-feed sila dito. Then, but at the end of the day, dapat papanindigan mo yung gusto mong mangyari. Do not let others dictate what they want to put on your book. Dapat laging ikaw pa rin yung nasa decision kung ano yung gusto mong isulat. To make yung book, how long did it take you? I think it's 3 months. Oh, ang bilis ah. Mabilis. Like, 3 months yun. Kasi may deadline ako eh. May deadline ako eh. Billy publishing na yan. Hindi pala siya yung passion lang na nagsusulat. Hindi siya passion lang. Meron pala siya. But sa mga script na mga sinulat ko, mas natatapos ko agad yung mga advocacy films na nagawa ko. Say for example, nagsulat ako ng Sa Gulugod ng Sierra Madre. Kasi it is a story about my grandfather who was kidnapped by the New People's Army way back during the 80s. Na akala parang CIA agent siya. Kasi he's helping the tribes there. Parang in-indoctrinate niya daw yung mga tribes. So eventually, kinidnap siya for 9 months sa Sierra Madre, sa may Gonzaga. So, parang it's part of my roots. So part ng identity ko yan sa family ko. Kaya mabilis kong naisulat. No? Yung parang isa pa, kasi 'di ba, meron din kaming school for the deaf sa Tugigaraw. Yung New Life School for the Deaf. And naging hanggang ngayon naman part na ng advocacy ko ang mga deaf. So I made a film about deaf and I submitted it sa Tokyo Deaf International Film Festival, which finalist po kami doon way back 2020. Congrats. Oo. Mabilis ko rin naisulat yun kasi part siya ng advocacy ko. Part siya ng kung sino ako. So, syempre naman, if you're gonna write a book also, it must identify you as a person. Yeah, I think this helps yung mga aspiring writers din. Right. Kasi ngayon parang it's hard to put life onto what you write kasi focus na tayo sa a lot of things To share lang, actually nagka-business ako before tapos yung employee ko was deaf. Really? Wow. Like may time na yung employee namin was deaf. So, and then parang may isang restaurant or like a small restaurant it's a cookie restaurant. Yeah, I forgot the name. Naalala namin yun na may nag-hire sila ng deaf. Tapos kami, may nag-apply and apparently she was, and then hinire pa rin namin siya. Although it's medyo mas difficult siya, pero for sure. Rewarding siya to you kasi you gave a job and an opportunity to someone, diba? Parang very rewarding siya as a business owner. So ang galing.
part pa rin yun ng Tugigaraw life ko. Kasi, Yeah. syempre, yung mom ko talaga nag-head ng school for 35 years Nung school sa na yun. Katagaman. And it's talagang pati papers, permits, lahat kompleto. For basic education, for grade school, for high school. Kaya yung mga ibang graduates namin doon, naka-enroll na sa De La Salle St. Benilde. Kasi meron sila doon, di ba? Oo, so accredited yung school namin doon for them to enroll college. Galing. So, you really, yung inspiration mo to writing is through your experiences din. I think Talaga. yun yung pinaka-madali at saka tamang pagsusulat base sa mga experiences mo. Yan. Looking back sa lahat ng ginawa mo, do you think, did you plan everything? You know what? I remember when I was a rep, sabi ko, ayokong tumagal dito sa pharma industry. I wrote down all my dreams sa paper or on my journal. Kasi ma-diary akong tao eh. Ma-journal akong tao. Talaga. So sabi ko, gusto kong gumawa ng pelikula. Gusto kong mapunta sa mainstream. Gusto kong mag-aral ng pamimelikula. I wanna write a book. Even sa mga gusto kong puntahan ng mga countries, sinusulat ko yan yearly. And parang napinlano ko talaga. Galing, no? Oo, pinlano ko talaga siya. Maplano kasi akong tao. Yeah. And but tingnan mo naman yung mga binigay sa akin ng Diyos na mga opportunities. We even shot films in Korea and in Morocco. Ayan, yung Martyr or Murderer. Tapos, yung pangalan nito, yung Korean namin nila Gerald Napoles. I was also part of that film. Galing. You're really in the industry na. So, lahat yun, sinulat ko talaga siya. And I planned them. Hindi ko lang wala lang akong concrete ending, but yung mga gusto kong gawin, sinusulat ko talaga sila. Same. Actually, this was part ng sinulat ko. I wanted to become a podcaster. Tapos ngayon meron na. Tapos, yun, gusto ko maging doktor. Lahat sinulat ko yun. At this age, gusto ko maabot to. Right! Pati May mga age, ganun, oh. Well, in 5 years time, in 3 years time, mga ganun. Financially, sana ma-reach ko to. Tapos biglang nagugulat ka na lang na if you just put in the work, show up every day, naaabot mo siya. No? Like, it's surprising na ganun. No? So, you were already visualizing it noon Yes, pa lang. importante na you're a visionary. You write down your plans. Diba? Sabi nga natin na do your best and God will do the rest, which is what we're actually doing. It's all by the grace of God. It's by His goodness. Kaya may mga opportunities and it's all coming true. So, I guess that's your biggest life lesson throughout your journey? Or meron ka pa bang masishare na like any life lesson that you would like others to no? Ano ba? Ang biggest life lesson ko is ano ba? A realization maybe? Yes. That the world is so vast and parang parang napaka-cliche ng everything is possible. But coming from Sharon Village, Katagaman, Tugigaraw, di ba? Yes. Teka, paano ba? Sige, ang pinaka-life lesson ko is to not stopping dreaming about your dreams. Kasi it will eventually happen as long as you work on it. And is that what you would tell your younger self? Yung specific na... Yeah. You gotta be ambitious. You gotta dream more and more because eventually you're gonna have them. So what would you say naman to mga aspiring na creators, aspiring artists? To all aspiring creators and artists, don't stop what you're doing. Cringy man yan, mukha ka man trying hard, mukha ka man not in part of the group or diba, actors or artists or writers group you are into, just keep on pushing because you're on the right track. Diba? Just keep showing up lang. No? Right, keep on showing up lang. Kami ni Van, yung dati kong co-host here, nasa Tugigaraw lang kasi siya. Pero ang lagi naming sinasabi is, choose hard so that everything else na next will be easy. So yun naman sa amin, like, choose hard every day. Kasi we always look at yung mga problems or like work as stress or as something that is
hard. So we don't want yung hard, gusto natin mag-relax doon tayo. I mean, for some people, that works for them. Pero sa amin, ang mantra namin in the Homegrown podcast is choose hard. So, ako, I wanted to go out of Tuguegarao and transfer to Manila kasi I wanted to move out of my comfort zone. Right, bro. Yes. Right. Yes. Right. Yun Gulat talaga. ka ako Homegrown podcast. Sa Tuguegarao to, ba't biglang meron sa Mandaluyong? Diba? Sabi ko, nice, galing nito. Kasi nabuo lang siya sa bahay. And then I was just a kid or like a college or med school kid dreaming of having something. And then originally, ang plan lang namin to guest was people from Tuguegarao. But I realized na napakadaming people all over the world Right. in Manila na maraming na-achieve and maraming successes just like you na pwedeng i-share to other people. And there's no show I've seen yet na caters to all those people. And I want them to be heard. So gusto kong marinig ng mga people yung story mo na someone from Sharon Village, from Tuguegarao, Katagaman niya po. from Palwa Norte. Palwa Norte. Palwa, yes. Taga Palwa ka pala? Palwa ako. Ah. Malapit lang ba yun? Di ko alam. Hindi, medyo malaya. Sakto lang, medyo magkaibang dulo. Saan sa Palwa? Norte. Ah, Like, Palwa sa may Norte. Daport. Yeah. Sa may Daport? Yes. Ah, Doon ako medyo lumaki. malapit-lapit nga. Oo, doon ako lumaki. Grabe, Daport. Alam mo, naalala ko, sorry nag-insert ako. Sa Daport, yung unang-unang tikim ko ng alcohol, margarita pa yan. At saka, Tanduay Ice. Diyan sa Daport na yan. Lumaki ako doon. Oo. So, parang high school pa lang ako. Lagi ako dumadaan sa Daport. So, tinry ko din mag-DJ. Kasi talaga? DJ, yung Oo. pinsan ko DJ. Tapos, sa house namin, katabi namin yung quarters ng mga artists. Ay, mga banda. Oo. So, nakikipiano ako. talaga? So, marunong ako magpiano dati. Oo. Kasi nagpapiano ako sa Ermita. Oo. Every sa Sunday. St. Paul. Dati nung St. Oo. Paul grade school. Oo. Kasama ko sila Pami, sila Brian. Oo. If kilala mo sila. Yeah. So, yun yung story ko naman. Then, I transferred to Cagayan High kasi gusto kong mag-badminton. Kasi nung nasa grade school ako sa St. Paul, strict yung mga sisters. Hindi kami pinapalabas. Hindi kami pinapag-extracurriculars. So, kaya ako lumipat sa Kalakasan ng badminton noon. Yes. Oo. Nung high school ko naman, varsity naman ako ng table tennis. Yan. Ay, kabra kami. Oo. I think nakita na kita sa isang cover. Parang nakita na rin kita. Feeling ko nakita kita sa isang cover. Oo. Kasi yung St. Paul, sama-sama lang naman kayo. Mga swimmers nyo. yan. And all. Tsaka badminton. Sa kabra kasi halo-halo na ata tayo. Tama ba? Halo-halo Yeah, halo-halo na. Prisaa. Kabra. Ay, hindi. Kabra lang kami. Kabra pala kayo. Prisaa kasi nga private pala. Yeah. So, marunong ka rin mag-pickleball. Nagpipigil ako ngayon. Si Jean nga niyaya ako mag-pigil. Coach na pala siya Coach ngayon. na siya Papagurin tayo nun pag nagpigil tayo. Ako hindi ko kasi talaga badminton or tennis siguro. Oo. Try ko lately tennis. Oo. Yeah. Pero ako fan ako ng tennis ngayon. Tennis na. Follower ako ng WTA, ATP. Talaga. Ako lately lang pinapanood ko siya. Not because of Alex Ayala, pero nakakatuwa kasi siyang laruin. Like, dati kasi hindi ko siya nilalaro kasi yung pulso mo daw sa badminton, maiiba kapag nag-tennis ka. Totoo. Ngayon, hindi na ako competitive. So, nag-tennis. Pag ako naman nagpi-ping-pong, galing from ping-pong to pickleball, yung hawak ko ng raketa pang ping-pong. Para ako nagpi-ping-pong sa pag nagpi-pickleball. Pero almost the same lang, no? Yung motion. Hindi rin kasi... almost the same din. Yeah, so madali yung transition. Oh. So, yeah. I think na pag-usapan natin majority ng mga story mo as a content creator, artist, host, and all. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. At Tuguegarao Child and Adult Care Clinic, our foundation is built on values that define how we care, how we lead, and how we grow. We lead with compassion, we strive with excellence,
and we embrace innovation. Our vision moving forward is to become your family's one-stop healthcare partner, a clinic built around your life. These are more than words, they are who we are, a Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Hi, I'm Dr. Ellen Mee P. de Guzman. I'm Mylene Medrano Silang. I'm Dr. Christine Campos Escalona. Dr. Iverson S. Cruz. And I am Dr. Minerva B. Malilin, your trusted pediatrician. Our vision is to be a trusted family-oriented multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age, in every season. Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you. So, part lang ng namin, podcast. Meron Okay. kaming quick talk. Okay, sige. Ano bang tawag ko dito? Lightning fast talk Yan. after. Tito Boy. Tito Boy pala yun. So, anong favorite mo na pansitan sa Tuguegarao? Pansitan sa Tuguegarao. Meron pa ba? Meron ba? Jokris. Jokris? Jokris. Yung may pusit. Oo, yung may pusit. Nalala ko pa yun. Jokris, Jokris. Coffee or tea? Coffee, Coffee. all the way. One book that changed your mindset. Sorry, ang bagal. One book that Mahirap kasi magsabi ng isa, no? Oo nga. Pero ang dami, kasi. no? Atomic Habits na lang. Ako Yan, din. Atomic I Habits. like that book. Favorite ko yun, actually. 1% every day. Yun ba yun? Right. Yun lang, Yun yun yun. yung pinaka-gusto ko, yung 1% Grabing every day. motivation. Favorite artist mo or actor? My favorite actor is, syempre, Emma Stone. Talaga? Emma Stone. All the way Emma Stone. Yeah. Tapos artist ko, director si Guy Ritchie talaga. Oh, nice. Dream role or project as a... To be another kontrabida. So, first mo yung na-share mo. First. So, another role. Or mga psychological thriller characters. Talaga? Yan, mga ganun. Yung mga killers, gano'n, yung mga... Yes. So, No, mga, yan, parang mga okay din killer, yun, murder, mga ganun. Pinapanood ko yun eh. Nakaka- Mga Dahmer. Yan, Oo, no? mga ganun. Grabe mga yun. criminal. Yung sa You, Murder. yung the guy sa Yeah. You. Grabe yun, no? Grabe. Takes a lot din to do that. Last. So, one word that describes your journey so far. One word, no? Yeah. One word that describes my journey so far is hirap, teka. Hirap din, no? Hindi ko nireview Hindi siya yan, fast talk, no? Hindi siya fast talk. Ang hirap pala ng fast talk, no? Anong pangalan nito? Colorful. Colorful. Okay. Colorful. One word that describes Tuguegarao for you. Home. Home. Let's go. Let's Thank go. you. Let's go. Thank you Wow. sa pagpunta. Ah,